Paano nga ba magbayad ng bills natin gamit lang ang Security Bank mobile app? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung Security Bank na mobile app. Mag-login lang ako dito. Pwedeng gamitin ang password or yung fingerprint mo. At mula dito, pwede na tayong magbayad ng bills. Sa bandang taas, andito yung mga features na pwedeng i-access. Also, meron din dito sa bandang baba. Just in case na magbago yung itsura ng Security Bank mobile app, hanapin nyo lang yung pay bills na option. Katulad nito, nasa taas siya sa ngayon. And then, sa categories, depende sa gusto nyong bayaran. Pero, pwede nyo rin siyang i-search na lang sa bandang taas. Halimbawa, Meralco. Ito siya. Hindi naman kaya yung Converge. O yung sa tubig. Ito siya, Maynilad. O yung iba pa. Pwede nyong i-check by category kung available ba yung bill na dapat nyong bayaran. So, sa akin, ang gagawin ko, bayaran ko na yung sa PLDT. I-check natin yung sa telco. Andito yung iba't ibang provider. So, PLDT tayo. Piliin ang bank account na gagamitin natin sa pambayan. Mula dito, kukumpletuhin lang yung mga options na hinihingi. Account number, and then yung amount na din. Kapag naman iba yung pinili natin, halimbawa yung sa Converge, subscriber number naman yung hihingi nila. Yung mga information na hinihingi dito ay nasa bill din naman na na-receive natin monthly. Halimbawa sa iba, like for the utilities, i-check natin yung sa Maynilad, ang hinihingi subscriber number. Sa Manila Water naman, subscriber number din. Sa Meralco, ang hihingi naman sa inyo ay yung customer account number. So kung mapapansin nyo, ito yung mga nasa bills lang na na-receive natin monthly. So balik tayo dito sa categories ulit. Tap natin yung telco at hahanapin ko na dito yung PLDT. Piliin ang bank account at pagkagalingan ng perang pambayad at ilagay dito yung account number ninyo sa PLDT. Again, nasa bill lang to na na-receive natin monthly. I-on ko na rin yung Save This Biller para next time kung gusto kong bayaran tong account na to or bill na to, nakasave na lang siya, hindi ko na i-enter yung mga detalye manually. So, pwede nyo ring i-off just in case na tingin nyo hindi naman kailangan palang i-save. Lastly, yung amount na gusto kong bayaran. Mas maganda kung ano yung amount na nakikita nyo dun sa bill, yun yung ilalagay nyo dito. Sa akin, for the sake of tutorial, ito lang muna yung amount na ilalagay ko. And then, meron ditong set as recurring. Pwede itong monthly. Pero sa akin, hindi ko na siya i-recurring. Ito nga pala yung options, daily, weekly, and yearly na din. Tap ko na yung submit. And then, i-review lang kung tama lahat ng info, especially yung account number maging amount. Bayaran ko na. So, natap ko na yung pay. At i-approve ko to gamit yung PIN na sinatap natin nung nag-sign up tayo sa Security Bank app. Or pwede rin naman yung fingerprint ko. At ito na, payment request sent. So, meron na ditong reference number. Mas maganda na i-screenshot natin to or pwede rin namang i-share sa ibang tao para nga rin naman may copy sila ng proof na pinambayad natin. And ito nga pala yung ma-receive yung text about sa transaction na ginawa ninyo sa Security Bank. Andito rin yung reference number. At ganun kadali magbayad ng bills dito sa Security Bank. Pinakita natin yung iba't ibang mga biller na pwedeng bayaran. At naging madali lang siya, hindi na tayo kailangan lumabas. Instead, gamit lang ang cellphone natin, nabayaran na siya online. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!